Dante, ano ang naging ground o basihan ng COMELEC sa desisyong i-disqualify ang Smartmatic at unanimous ba ang botohan ng COMELEC and bank members? Yes, Jun, alam mo, kakaiba itong nagiging desisyon ngayon ng Commission on Elections and Bank, Jun, no? Dahil yung kanilang nagiging batayan doon sa kanilang desisyon ay hindi yung petisyon na o aligasyon doon sa petisyon ni na dating DICT Acting Secretary Rio, no? Ang nagiging basihan nila, Jun, ay itong aligasyon, matbigat na aligasyon laban kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista kung saan dawit dito ang kumpanyang Smartmatic. 511 ang naging boto ng mga miyembro ng COMELEC and Bank sa disqualification ng kumpanyang Smartmatic. 5 ang bumoto na i-disqualifika ito kasama na si Chairman George Erwin Garcia. Isa naman ang dissenting o hindi pabor na si Commissioner Amy Ferolino. At wala namang partisipasyon dito si Commissioner Marlon Casquejo. June sa 17 pahinang desisyon ng Commission on Elections o COMELEC and Bank, diniskwalipika nga ng komisyon at hindi na maaring sumama ang Smartmatic sa anumang proseso ng public bidding para sa halalan. Ang Smartmatic ang siyang naging voting technology provider ng COMELEC mula pa noong 2010 national and local elections. Sa desisyon ng COMELEC and Bank, hindi naging basihan nito ang petisyon o aligasyon ni na dating DICT Acting Secretary Eliseo Rio para i-disqualifika ang Smartmatic na nagkaroon umano ng anomalya noong 2022 national and local elections. Nanindigan ang COMELEC June na wala namang anomalya sa nagdaang halalan. Sa halip ang o sinabi ng COMELEC ay ang kanilang desisyon ay dahil sa mabigat na mga aligasyon laban kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista na may kinalaman sa pagtanggap umano ng suhol o bribe money mula sa kumpanyang Smartmatic noong 2016 elections. Oktubre pa lamang ng nakaraang taon ay nakipag-ugnayan na ang US Justice Department sa COMELEC para humingi ng mga dokumento bilang mga ebidensya kaugnay sa kanilang ginagawang investigasyon. Binigyang diin ng COMELEC, hindi rin nila maaaring baliwalain ang seryosong mga aligasyon laban sa Smartmatic bagamat hindi naman ito napatutunayan ng ilang taon na. Kinilala din ng COMELEC na ito ay banta o kinilala din ng COMELEC ay yung banta sa integridad ng halalan. Sa kanya namang bukod o dissenting opinion, sinabi ni Commissioner Amy Ferolino na nakakagulat para sa kanya na malayo yung isyo na pinagbatayan ng desisyon ng COMELEC and Bank. Hindi niya nabanggit ng mga petitioner o ng grupo ni Rio ang isyo at napagkaitan ng kanilang karapatan ang Smartmatic na maimpormahan sa mga aligasyon at hindi sila nabigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang sarili. Samantala sa kanila namang opisyal na pahayag June itong Smartmatic, lubos nga nilang ikinadismaya ang naging desisyon ng COMELEC and Bank. Wala umanong istorya at kampante sila na hindi sila nakasuhan sa Amerika at kahit mang aling bansa. Sa naunang pahayag naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sinabi nito na ang kanilang desisyon ay hindi impluwensyado ninuman kundi batay sa batas at para na rin sa kapakanan ng taong bayan. Actually, napakadami kasing mga legal issues na dapat na i-resolve. Hindi kasi siya ganun kadali. Simply because, alam niyo, when you are arriving at a decision, always remember that the COMELEC should not decide only based on whatever is the sentiment of people, whatever is the chismis of others. Jun, hiningan din natin kanina ng reaction itong Smartmatic at batay sa sagot sa atin ng kanilang tagapagsalita na si dating COMELEC Commissioner Robert Lim, sinabi nilang pinag-aaralan pa nila June itong kanilang susunod na magiging hakbang ngayon matapos nga silang i-disqualifika ng Commission on Elections o COMELEC and Bank. At dahil ito June nga ay unbank na ang magiging desisyon, maaaring sa Korte Suprema na dumulog ang kumpanyang Smartmatic. At sa kabilang banda Jun, hiningan din natin kanina ng reaksyon itong mga petitioner na talagang matagal na ring panahon na sila ay nagnanais na i-disqualifika itong Smartmatic, itong grupo ni na dating DICT Acting Secretary Rio. Ang kanila namang sinabi, ang talagang kanilang gusto ay tuluyan ng madisqualifika sa anumang halalan in the future itong
Smartmatic dahil nga sa issue ng mga katiwalian. At ang kanilang nga nabanggit, ito ay mabuti para sa taong bayan at maikukonsidera nila itong tagumpay para sa mga Pilipino. Yan muna ang ating balita mula dito sa Comelec, Maynila. Balik sa June. O Dante, isang paglilinaw. Ang petitioner ay yung grupo ni dating DICT Secretary Rio. Tama ba yun, Dante? Pero ang desisyon ng COMELEC ay hindi base doon sa ipinipetisyon nila. Tama ba yun, Dante, sa paliwanag mo kanina? Yes, Jun, tama yun. Ang petitioner ay itong grupo ni na dating DICT Acting Secretary Rio. Ang kanila kasing aligasyon dito, Jun, ay nagkaroon ng katiwalian noong nakaraang 2022 elections. Pero dito sa nagiging desisyon ngayon ng COMELEC Antbank, ang kanilang pinagbatayan ay ang matibay na aligasyon laban kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista, which is involved dito. Kumbaga, sangkot kasi dito rin ang COMELEC kasi ang sinasabi dito, tumanggap ng bilyon-bilyong halaga itong si Bautista mula sa Smartmatic para sila ang manalo kumbaga sa bidding noong 2016 election. So ang paliwanag dito ng COMELEC, kumbaga para hindi mabahiran yung integridad, yung pagsasagawa ng eleksyon sa bansa, yun ang kanilang nagiging ground para i-disqualify. Kasi para sinasabi nila dito, hindi namin maaring baliwalain itong napakaseryosong aligasyon laban kay Bautista na ngayon ay iniimbestigahan nga ng US Justice Department doon sa nagiging issue ng pagtanggap umano ng pera mula sa kumpanyang Smartmatic. At sa kabilang banda naman, ang Smartmatic ay yun nga ang kanila ding i-deny na wala silang kaso kahit daw kumbaga tingnan pa. Hinamon nga nila ang COMELEC na kanilang tingnan, kanilang suriin mula sa US Justice Department ay wala silang makikita umano na nakasuhan ang kanilang kumpanya, June. Kasi kung susundan ko yung sinasabi mo, Dante, 2022 yung inirereklamo, kasama doon sa kumbaga sa timeline, Dante? Sa timeline 2022. Pero 2016 yung parang naging pinagbatayan. Ganun, tama ba yung pagkakaintindi ko, Dante? Yes, Jun, ang kanilang nagiging batayan ay ito ngayong aligasyon nga kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista, which is dawit din kasi dito ang Smartmatic at upang hindi mabahiran ang pagiging integridad ng pagsasagawa ng eleksyon, sinabi ng COMELEC, hindi namin pwedeng baliwalain ang issue na yon bukod pa doon sa seryosong aligasyon ng katiwalian. Bagamat sinabi ng COMELEC, hindi naman talaga napapatunayan yung issue ng katiwalian sa mga nakaraang eleksyon na nating national elections mula pa noong 2010, nagkaroon na rin ng 2016 elections at itong 2022 national elections, June. At itong desisyon ng COMELEC Antbank na ito, Dante, ay pinal na at hindi na pwedeng maghain pa ng motion para i-reconsider itong Smartmatic? Yes, Jun, tama yun. Dahil ito ay desisyon na nga ng COMELEC Antbank. Ang sinasabi dito kanina ni Chairman Garcia, ito ay executory na kaagad-agad. Ibig sabihin, epektibo na agad itong kanilang nagiging desisyon at inaasahan natin na ang maaring recourse na lang kung gusto pang umapila ng Smartmatic ay sa atin ang kataas-taasang hukuman o sa Supreme Court. June. Maraming salamat, Dante Amento.